Sino po masasabi napakabuti ng Lord sa kanya noong 2024? Amen. Napakabuti at napakagaling ni Lord sa kanyang buhay ng 2024. Pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos for His goodness in our lives ngayon 2024. Ushers, come on po. Marami pa pong bakante dito. Yan, marami pa pong bakante dito. We are jam-packed today. Yan po, ushers, please organize. Yan po, parang jam-pack tayo, parang album launching. Wala pong album launching dito. Wala pong screening ng bago kong pelikula. Ang natataas lamang po dito ay walang iba kundi si Jesus. Amen. Welcome po sa Jesus the Anointed One Church. Sa mga hindi po nakakakilala, ako po si Reverend Fini Plata. Yan, nga pala. Reverend nga pala. Ako nga pala po si Reverend Charles Fini Plata. Ako po ang senior pastor dito sa JA1 Mataas na Kahoy. And sa ating dito po sa ating church, we don't believe in any religion. We don't care about your religion kasi ang paniniwala natin, pag sinabing relihiyon, pinaghihiwalay lang nito ang tao, sinasabi ng relihiyon, kayo ang tama, kami ang tama, kayo mali. Kami lang ang palangit, kayo pa impyerno. Walang ganun dito. We don't believe in a religion, we believe in a relationship with Jesus Christ. No other than sa ating Diyos na buhay. And before we continue, sino po ditong first time, sa kauna-unang ng pagkakataon nakarating sa napaka-blessed na church? Pwede po bang taas ang kamay, tumayo po tayo. Yan. Welcome po, palakpakan naman natin ang Lord sa buhay ng mga first-timers. Wow, God is good. Welcome po. Welcome po sa mga first time. God is good sa buhay ng bawat isa. Binibilang po namin kayo kasi bibigyan po namin kayo ng aginaldo. Yan. At saka hihingan din namin po kayo ng tigta 10,000 each. Biro lamang po. So, 2025 na ngayon, it means may bago na naman tayong tema sa ating taon. Amen. Ano nga po yung ating tema ng 2024? Ano po yung tema natin ng 2024? Supernatural. At ngayon po, ika-9 na taon ng ating church. And ika-2025, may bago po tayong theme at yung theme po natin, Jamay pa-post ang ating theme. Ang ating pong theme ay Araw-Araw. Palakpakan naman natin si Lord. Isa pa, ka-organize ang tech. Ang ating theme ay, drum roll, Araw-Araw. Yan. Isa pa. Ang ating theme ay Araw-Araw. Yan. And next week po, January 12, ang ating pong 9th year anniversary. Sino po excited na sa ating anniversary? Yan. Ating pong 9 anniversary and also ating pong New Year's party. Hindi po tayo nag-Christmas party nung December, gagawin na rin po natin ito kasabay next Sunday. Kaya sabihin mo sa katabi mo, wag na wag kang mawawala. Sabihin mo sa isang mong katabi, magpapapila pa si Pastora Christine. Wag na wag kang mawawala. Sabihin mo sa nasa likod mo, magsama ka next Sunday. May pa-Jollibee si Pastor Aldrin. Yan. So next week po, we have celebration. May guest speaker po tayo. Alam ko, Kat, excited ka, Kat, pero mag-ulos dili ka. Yan, mag-ulos dili ka. Ang ating pong theme ay araw-araw. Bakit araw-araw? Bakit araw-araw? Alam nyo po, last year pa, June, July last year, ni-reveal na sa akin ng Holy Spirit ng theme natin for 2025 is araw-araw. Sabihin nga po natin, araw-araw. Bakit po? Kasi ang plano talaga ng Diyos sa buhay natin ay araw-araw nating maranasan yung fullness, yung kabuuan ng Diyos. Gusto ni Lord, araw-araw nating maranasan, hindi lang Sunday, hindi lang kapag ikaw ay umattend ng mga gawain pag-church, hindi lang kapag ikaw ay ganito, ganyan, ikaw ay tumubog sa presensya niya. Ang gusto ng Lord, araw-araw, bawat minuto, bawat segundo ng buhay mo, maranasan mo ang fullness ng Lord.
Amen. Palapakan mo ang Diyos kung gusto mong maranasan yon. And you know, this is the first Sunday of the year, January 5, and we call this a Declaration Sunday. Ngayong Sunday, magdedeklara tayo ng mga bagay na mararanasan natin, walang humpay, araw-araw, bawat minuto, bawat segundo, bawat oras ng buhay mo. Are you excited? Ay, hindi excited. Ulitin ko, are you excited? Sinong excited matanggap itong mga deklarasyon na ito? Pag malaki mo sa katabi mo kung excited ka, sabihin mo, akin yun. With confidence, sabihin mo, hindi ka nahihiya. Yung ang kapal na mukha mo, tagos na sa pader. Sabihin mo, akin yun. Alam nyo po, sa mga bago po, okay po, akin din yun, akin din. Akin lang po yung asawa ko, walang makakagaga. Alam nyo po, ang salita ng Diyos, ang Biblia, ito'y buhay. So kapag naniniwala ka, nangyayari to. Hindi lang to salita na binabasa, hindi lang to salita na pinakikinggan na parang podcast. Ang Biblia ay salita ng Diyos at ito'y buhay. Sabi sa Hebrews, sa Book of Hebrews, ang salita ng Diyos ay parang tabak, parang espada na magkabilay talim na tumatago sa sa buto na lang. Tumatago sa buto ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, buhay ito. At kapag pinaniwalaan mo, mangyayari ito. So, buksan mo na ang iyong bulsa. Buksan mo na parang ganun, hawakan mo ang bulsa mo. Buksan mo na yan. Kung may bag kang dala, gesture po ito. Buksan mo na ang bag mo. Come on. At ibig sabihin, may matatanggap ka today. Gesture mo din, buksan mo na ang puso mo. Matindang matatanggap mo today. Amen. Sabihin mo, Lord, binubuksan ko ngayon ang puso ko sa mga deklarasyon ng araw-araw. Amen. So the first declaration is na mangyayari sa atin this year, 9th year natin, 2025, is araw-araw pinagpapala. Isa pa. Yan. Araw-araw pinagpapala. Sinong gusto dito? Araw-araw pinagpapala. Kanino po yun? Sabihin mo sa katabi, kanino yun? Akin yun. Ako, gusto ko. Hindi lamang tuwing linggo. Hindi lang kapag sahudan. Hindi lamang kapag kumita ng pera. Gusto ko. Araw-araw pinagpapala ako. Amen. Can we replace the microphone, please? Ang ating pong verse for this year is Awit 37 verse 18. At sabi po doon sa Awit 37 verse 18, araw-araw inaalagaan ng Panginoon ang mga taong matuwid at tatanggap sila ng gantimpalang pang walang hanggan. Amen. In Tagalog, Reverend Finney Version, araw-araw, ikaw ay poprotektahan ni Lord at tatanggap ka forever ng pagpapalang walang ubos. Kanino po yun? Thank you. Ang nakikita ko po dong keyword ay araw-araw. Sabihin nyo nga po, araw-araw. Sinabi ng Diyos araw-araw, ibig sabihin may pangako ang Diyos na araw-araw may pagpapala. At dalawa po dun sa verse na yon ang pagpapala. Una po ay pagpapala ng proteksyon. Sabi niya araw-araw inaalagaan. Sino po ditong may nag-aalaga sa kanya? Sino po may nagbe-baby sa kanya? Taas ang kamay. Ako po may nag-aalaga sa akin yung napakagandang Pastora Rocky yan. May nag-aalaga. Sino po dito may nag-aalaga? Sino walang nag-aalaga sa kanya? Anthony, wala na nag-aalaga sa iyo. Ano? Yan. Dalawa po ang pangako ng Lord na pagpapala. Pagpapala ng proteksyon at pagpapala ng gantimpala. Sino po dito ang gusto magkaroon ng gantimpala galing sa Panginoon? Paano ba tayo nagkakaroon ng gantimpala? Kapag ikaw ay may ginawa. Kapag ikaw ay, ang gantimpala is reward. Ibig sabihin, kapag may ginawa ka, may matatanggap ka. At pangako ng Diyos, araw-araw may gantimpala ka. I don't know kung ano yung gantimpalang yon. Pwedeng gantimpala, bigla kang kumita ng pera. Bigla may tumawag sa iyo. Fini, may papadala ako sa iyo. Gcash, mga ganong ganito. Pangdagdag nyo pa Hong Kong, mga ganong bagay.
May mga biglang kukulbit sa iyo sa convention. Rev Fini, parito ka. May ibaabot sa iyo, hindi mo alam. Ano po ito? Bagong relo. Mga gantimpalang mga ganon. Pinagpapala ka dahil iingatan ka niya. Sakit karamdaman, iingatan ka niya sa sakit karamdaman, iingatan ka niya sa kalungkutan, iingatan ka niya sa kahirapan, iingatan ka niya sa mga hindi magagandang bagay. Pero may catch. Itanong niyo po sa akin, ano yon? Ano po yung catch? Araw-araw inaalagaan ng Panginoon ang mga taong matuwid. Ang alagaan lang po ng Lord ay yung mga matuwid. Ngayon, ito po tanong, paano ba tayo maging matuwid sa Panginoon? Sino po dito nagkakasala? Taas ang kamay. Lahat po tayo nagkakasala. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkukulang. Pero alam nyo, hindi porket tayo nagkukulang, nagkakasala, hindi na tayo matuwid. Paano ba maging matuwid sa harap ng Lord? Next nga, simplihan natin. Paano ba maging matuwid sa harap ng Lord? Simplihan lang. Manampalataya ka kay Jesus. Yun lang. Kung gusto mo maging okay sa harap ng Diyos, maging okay, maging righteous, maging matuwid sa harap ng Diyos Ama, manampalataya ka lang kay Jesus Christ. Wala nang iba. Sino po ditong naniniwala kay Jesus Christ na siya ay Diyos ng kanyang buhay? Taas ang kamay. Naniniwala na si Jesus ay Diyos ha? Taas ang kamay sa kanyang buhay. So, ibig sabihin, matuwid ka na sa harap ng Panginoon. Palakpakan mo naman ang katabi mo. Sabihin mo, matuwid ka na sa harap ng Panginoon. So, dahil matuwid ka na, may araw-araw kang pagpapala. Amen. Anong puhunan? Maniwala lang. Napakasimple. If you would know our Bishop, beloved Bishop Art, sino po nakakilala kay Bishop Art? Sino po nakarating na sa ating mega church? Ito po'y for God's glory, wala tayong pagmamayabang. Ang church po natin sa Batangas, siyam na palapag, malaki po ang worship hall, tapos siyam na palapag na hotel. Meron po tayong libreng convention ngayong January 14 to 16, Inner Healing and Deliverance Convention. Yung gusto pong matutong mag-deliverance, libre, patulog, pakain, pa-hotel, pa-aircon, libre lahat. Sabihan niyo po ako after service. Okay po. Yung ating po mega church doon is worth around 1 billion pesos na po. Value. The building, the lugar. But if you would know Bishop, kung makikita niyong itsura ni Bishop, ang picture ni Bishop, bago siya pumutang Batangas, galing po siyang Dagupan, isang payat na maitim, na dugyutin, na binatang lalaki. Meron bang ganun dito, payat na maitim, na dugyutin, na parang wala man lang kaitsu-itsura? Meron bang ganun dito? Wala naman po. Kasi mga mapogi lahat ng taga dito. Ganun po si Bishop. Tinawag siya ng church dito. Tinawag siya ng Lord dito sa Batangas para magtayo ng church. Imagine nyo, walang-wala siya. Ang kanyang love gift lang, ang kanyang natatanggap lamang sa church kada buwan ay 20 pesos. Kulang pa sa pamasahe. Pupunta siya sa malayong barangay, makikisabit siya sa jeep para lamang mag-Bible study. Tapos maglalakad siya ng 2 oras pabalik dahil gabi na at wala ng biyahe. Ganun po. Kung imagine nyo, paano kaya lalaki ang church sa isang ganung uri ng tao? Pero isa sa mga naririnig ko kay Bishop, lumaki po ako sa church. Bata, ako kagaya ng mga malilikot yung anak, na pauli-uli lamang din sa church. Ganyan din po ako dati. Kaya yung anak mo, hayaan mo lang maglilikot yan, magiging pastor din yan. Magiging reverend. Alam niyo po, isa sa mga lagi ko naririnig kay Bishop, ito lang. Siya ay naniniwala. Lagi niyang dinedeklara at naniniwala ang tao na nakikinig at naniniwala din siya. Lagi niyang dinedeklara ang JA1 people ay magiging multimillionaires. At sa biyaya ng Lord, sabi lang ng sabi yun. Nung ako'y bata, nakikinig ako'y amen, amen lang. Pero sa isip-isip ko, are, mga katabi kong ito, mga itsura ng mga are, mga, hindi naman sa hinahamak ha, mga wala pang mga sasakyan noon, mga lakad, o kaya mga simple lang ang sasakyan, mga simple lang ang mga motor, kasama ko sa church yun. Mga ito, kami, yayaman. Pero alam nyo, ang puhunan namin, naniwala lang kami. Nanampalataya lang kami sa sinasabi ng Diyos, sa kanyang salita.
At dahil po doon, marami po sa ating pamilya sa JA1, Anointed Family all over the world, nagsimula sa Batangas, nakapagtayo ng malalaking negosyo, nakapagpundar ng malalaking kumpanya. Hindi lang basta negosyo, kumpanya, nakapagtrabaho sa iba't ibang bansa, nakapagtayo, naging mga manager, mga presidente ng kumpanya sa iba't ibang bansa. At tunay nga yung dinedeklara ng Pastor Art Gonzales. 30 years ago, isang dugyot na lalaki from Pangasinan nagpuntang Batangas na hindi mo akalain, mga dinedeklara ay nangyari. Na nagdeklara tayo ay makakapagpatayo ng malaking church na siyam na palapag, na pinagtatawanan ng ibang tao, saan kayo kukuha ng pera? Saan kayo kukuha ng panpatayo niyan? Pinagtatawanan. Ano ngayon? Saan nga nanggaling yun? That worth, mega church, that worth almost 1 billion pesos in net worth. Saan nanggaling yun? Alam nyo, isa lang sasabihin ko, galing sa Diyos. At ang naging puhunay, nanampalataya lang. Kaya alam nyo, yung dinedeklara natin for now. Kung ikaw ay wala pang sasakyan, kung ikaw ay biyahe pa lang papunta dito, kung ang cellphone mo pa lamang isira at basag pa rin ang screen, kung ikaw ay nangungupahan pa lang, may dinedeklara ang Diyos na araw-araw pinagpapala. For now, puhunan mo, manampalataya ka lang. Sabihin mo sa katabi mo, manampalataya ka lang. Sabihin mo pala, sa 10 tao, manampalataya ka lang. Araw-araw kang pagpapalain. Dapat 10 ka. 10 tao, sabihin mo, manampalataya ka lang. Manampalataya ka lang, Timarilyn. Manampalataya ka lang, RV. Manampalataya lang kayo. Manampalataya lang kayo. Mangyayari at mangyayari. Kanino yon? And I can see talaga mangyayari yun sa buhay ng bawat isa. Sinong excited doon? Amen. Araw-araw pinagpapala. Ang sarap, di ba? Pero sa tunay, mahirap maniwala kung araw-araw ikaw ay nasa isang sitwasyon, ikaw ay nasa isang problema. Tama. Ang hirap ang hawakan ng pananampalataya, ang pangako ng Diyos. Kung na-attend ka pag Sunday, mabubuhayan ka ng loob, tatanggapin mo ang pangako ng Diyos. Pero pag uwi mo, ang bubungad sa iyo ay sigaw, bubungad sa iyo ay problema, bubungad sa iyo ay mga sinasabi ng ibang tao, ng kapitbahay mo. Ang hirap maniwala, manampalataya, naniniwala ka sa Sunday. Pagpasok mo ng Sunday, punong-puno ang puso mo. Pero pagpasok muli ng Monday, makikita mo sa school ay ganito, ganyan. Makakasama muli ang mga taong hihila sa iyo. Papasok ka sa trabaho, stress ang matatanggap mo. Ang hirap maniwala, ang hirap manampalataya. Pero pagtingin mo sa FB, sa TikTok, o saan mang social media, maiinggit ka dahil bakit sila ganun, ako wala pa. Bakit yung nakikita ko sa TikTok, mga nasayaw lang, mayayaman na, ako wala pa. Aminin natin, may pagpapala araw-araw, pero mahirap paglabanan. Amen po ba? Sino po dito ang gusto'y araw-araw siyang pinagpapala? At aminado na mahirap paniwalaan. Kaya ito po ang pangalawa nating declaration. Pangalawang declaration ay araw-araw busog. Araw-araw busog. Sino po ditong araw-araw mukhang busog? Hindi lang malaki ang tiyan. Alam niyo po ang itsura ng araw-araw busog, yung pagtiningnan mo? Hindi si Uwa. Ibang mataba. Alam mo yung pagtiningnan mo, gosh, ang pogi nito. Yung pagtiningnan mo, uy, anong meron sa'yo? Napakaganda, napaka-blooming mo araw-araw. Sino dito yung gusto blooming araw-araw kagaya ni Catherine? Gaya ng ating worship leader kanina. Alam mo yung mukhang araw-araw busog ang puso. Yung araw-araw na lang nag-note sa messenger, good morning. Yung araw-araw busog. Kasi lagi may nag-good morning sa kanya. At walang iba kundi letter C, si Christ.
At letter J, Jesus. Laging may nag-good morning, kaya araw-araw busog. Ito po ang pangalawa natin deklarasyon. It means, sabi muna doon sa ating verse, Mateo 6:11. Sabi sa Tagalog, bigyan niyo po kami ng pagkain sa araw-araw. Hihingi ka sa Lord, Lord, bigyan mo ako ng makakain sa araw-araw. Pero minsan kasi kapag gising sa sino po dito pag gising sa umaga, himutok. Yung aminin niya, pagigising sa umaga, mainit ang ulo, parang galit sa kanya mundo, galit sa mundo. Tingnan mo ang jowa mo. Tingnan mo asawa mo, hindi ka ganun. Pagkagising sa umaga, ganito, Lord, bigyan mo ako ng makakain araw-araw. Di ba kasama po yun sa dasal? Bigyan niyo po kami ng pagkain sa araw-araw. Sabi nga sa English, give us today our daily bread. Ibig sabihin po ng araw-araw busog, araw-araw puno ka. Araw-araw kasi nasa Lord ka. Araw-araw inuuna mo siya. Araw-araw nahingi ka ng pagkain. Pisikal na pagkain. Emotional na pagkain. Spiritual na pagkain. Araw-araw. Hindi ka lang fulfilled ngayon, pero bukas gutom. Hindi po ganon. Araw-araw busog. Hindi po tayo masaya ngayon, tuyohin bukas. Appreciative ngayon, maninisi bukas. Hindi po ganon ang araw-araw busog. And I am declaring this 2025, punong-puno ka araw-araw. Palakpakan mo naman si Lord. Pag sinabing araw-araw busog, I am declaring in the mighty name of Jesus, inuuna mo si Lord tuwing umaga. Na pagkagising mo sa umaga, hawak mo ang cellphone mo pero Bible ang tinitingnan mo. O kaya hawak mo physical Bible mo, o kaya pagkagising mo, pagkamulat ng diwa mo, nakahiga ka pa lang, kinakausap mo na si Lord. Hindi mo tinitingnan sa chat kung may good morning sa iyo. Araw-araw, pagkagising mo sa umaga, magpe-pray ka, luluhod ka, kakausapin mo siya. Araw-araw magde-devotion ka. Araw-araw yon. Bago ka sumakay ng jeep o ng kotse, araw-araw mananalangin ka. Bago ka kumain, mananalangin ka. Inuuna mo si Lord at busog ka. Inuuna mo si Lord bago magsimula ang isang linggo. What is the first day of the week? What is the first day of the week? Sunday. Para maganda ang mano, ang bueno ng buong linggo mo, inuuna mo siya tuwing Sunday. Amen po ba? Pag hindi na inuna si Lord pag Sunday, hindi ganun kaganda ang mangyayari sa week mo na yon, sa linggo mo yon. Inuuna mo si Lord sa finances mo. Ibinabalik mo ang sadyang sa Kanya, yung ikapo, di ba? Sino po dito nagdedeklara mag-increase ang ikapo niya this year? Di ba ang dami may kumalat na post? I declare my tithing will increase this year. Yun ang deklarasyon natin. Dati ang tithes mo 1,000 lang. Ibig sabihin 10,000 lang ang kita mo kada buwan. I am declaring ang magiging tithes mo ay mahina na ang 10,000 kada buwan. Ibig sabihin 100,000 ang kita mo this year. Amen. Kanino yon? At nararanasan po yun ng inyong lingkod sa biyaya po ng Panginoon. Mahina na ang biyaya po ng Panginoon. Bawal palang sabihin. Dati po, at inuuna mo si Lord. Inuuna mo si Lord sa ikapu mo, inuuna mo si Lord sa first fruit mo. Yung bungad ng taon, ginagawa mong mahalaga. Sino po dito ang nagpakain ng bagong taon, tapos nagpicture sila? Sino po dito yung ang daming handa? Anong mga handa nyo pala ng bagong taon? Fruit salad. Anong kalimitang handa natin? Spaghetti nung bagong taon, spaghetti nung Pasko, spaghetti nung aming anniversary, Shanghai, tapos mga bilog na prutas. Bakit nga daw bilog? Pampaswerte daw, di ba? Pero alam nyo ba, galing po kaming Hong Kong nung bagong taon, galing pala sa mga Chinese yung tradisyon na sa lamesa, di mga bilog. Ano ga mga bilog na prutas? Orange, watermelon. So yung nagsabi saging, lahat ng bilog, pakwan, durian, lahat. Tapos, di magpipicture. Tapos, ang kalimitang ginagawa daw natin, pampaswerte, galing sa mga Chinese. Mga pera, ilalapag mo, di ka?
Yung mga 1,000, irorolyo mo, tapos itutusok mo doon. Di ba? Sino po yung nag-ano nung bagong taon? Wala? Siya, mamalasin. Biro lang. Cut. Ayun po ikaw galing ng mga Chinese. Na mga pera ilalapag nyo sa lamesa para daw swerte ng taon. Pero ang pinaniniwala natin ay ang Biblia at ang buhay na salita. Amen. Ang pinaniniwalaan natin ay ang buhay at banal na salita. Ay ang sabi sa Biblia, para swertehin ka, para pagpalain ka buong taon, para busog ka sa buong taon ng 2025, first fruit. Ang ibibigay ang iyong unang ani sa Panginoon. Kaya, ang pinanghahawakan natin ay legit. Ibibigay ng Lord sa iyo kapag inonor mo siya sa unang ani. Sabi ko nga sa inyo, walang maghihirap na anointed family sa mataas sa kahoy. Walang pinaghihirap ang Diyos. Lagi ko itong sinasabi, papasok ka dito na wala, papasok ka dito na mahirap, siguradong yayaman ka. Basta susundin mo lang pinagagawa ng Lord. At ang mahalaga pa, na deklarasyon natin, busog ang iyong bulsa. Walang magkulang man, maubusan man, pero hindi yan matagal na nawawalan. Ibig sabihin, laging may parating sa iyo. Kasi ganon ang araw-araw busog. Amen. Palapakan mo si Lord. Laging may parating sa iyo. At isa pa, na araw-araw busog na declaration, ay araw-araw din busog ang iyong puso. You will always feel loved. Kaya yung mga wala pang asawa, this year, magkakaasawa na. Ayaw pa. Yung ulitin ko, yung mga wala pang asawa, na gusto pang mag-asawa, ay mag-aasawa na this year. Ba't walang natanggap nun? Yung mga wala pang jowa, yung mga wala pang jowa this year. Nasa kamay ng mga wala pang jowa. Yung wala pang jowa na gustong magka-jowa. Ate Mayat na wala jowa. Ate Mayat, mag-aasawa ka this year. Ang inay Virgie, hindi na. Ayaw. Yung mga wala pang jowa, ay magkaka-jowa this year na para sa kanya man of God. Amen. Kanino yon? Roslyn, kanino yon? Ay, nako. Aubrey, kanino yon? Uy, Sala. Ayoko na. Ganito po talaga dito. Pangatlo, dali, tapusin na natin to. Pangatlo, araw-araw on fire. Kailangan araw-araw nagliliyab. Tingnan mo ang katabi mo kung mukhang sunog na yan. Mukhang sunog. Mukhang sunog. Naputukan ba yan o mukhang ano? Mukhang paputok. Ibig sabihin, araw-araw ka nagliliyab sa Panginoon. At araw-araw nagliliyab ang ating vision. Ano nga pong vision ng ating church? Yan. Sabi po sa Acts 2:46-47, mga gawa 2:46-47, araw-araw, sabi nyo nga araw-araw. Araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Ibig sabihin, araw-araw may pakain, may mga life group sa mga bahay natin. Alam nyo, nangyayari na yan sa amin. Ano mahal? Araw-araw may tao sa bahay. Oo nga, no? Araw-araw may nakain, hindi lang tinapay, may nakain na spaghetti, carbonara, pares. At dahil doon, lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. Masaya sila dahil sila ay busog, nakain. Araw-araw may life group. Verse 47, at palagi silang nagpupuri sa Lord. Yun. Nagustuhan sila ng lahat ng tao. Sino po gustong magkagusto sa Kanya? Iba pala declaration yan. Magugustuhan kayo ng ibang tao. Kung ikaw ay walang nagkakagusto sa iyo, I declare, this 2025, may magkakagusto na sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, may magkakagusto na sa itsurang yan.
Iba pala yun. Magugustuhan kayo ng mga tao at yung naka-highlight. Basahin po natin sabay-sabay yung dila. 1, 2, 3, go. Araw-araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. Ibig sabihin, declaration natin, araw-araw, nadami ang kasama natin sa anointed family mataas na kahoy. Kasi araw-araw maraming naliligtas. Araw-araw maraming nai-inner healing. Ibig sabihin, maraming magdi-deliverance dito. Matututo kayo magpalaya sa mga masasamang espiritu at demonyo. Ito binaba ni Bishop nung ating convention, every Sabado daw may, ano ngayon? May krusada. Gawin natin yon, basta sumunod tayo. Amen. Kung hindi effective, basta sumunod. Araw-araw natakbo sa vision. Araw-araw nagwi-win. Araw-araw nagdisipulo. Ibig sabihin mo, mindset mo, pagpasok mo sa kumpanya, hindi ka empleyado, hindi ka engineer, hindi ka boss, ikaw ay soul winner. Pagpasok mo doon, ang purpose mo ay magdala ng tao, magdala ng kaluluwa para sa Panginoon. Ikaw ay pagpasok sa school, hindi ka estudyante, ikaw ay soul winner. Kaya ka napasok sa school para maging kaibigan sila at madala dito sila sa church. Para mauto sila at madala dito sa church. Pwede nyo silang utuin sa simula. Huy, masaya doon. Huy, may chicks doon. Huy, may pogi doon. Pero pagdating dito sa church, ay oo nga. Yung pastor pa lamang. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Amen. Tapos, araw-araw may life group. Ibig sabihin, dadami ang AG leader ngayon taon. Dadami, sinong gusto nang maging leader ngayon taon? Taas ang kamay. Kung ayaw nyo pa, pipilitin ko kayo. Amen. Ibig sabihin, pag AG leader ka, araw-araw may pinapalaya. Araw-araw may makakatanggap ng peace. At gagamitin ka doon. Sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka doon. At yung pangako ng Lord na araw-araw may nadagdag na taong iniligtas, na sa sobrang dami na nadagdag dito sa church na ito, I am declaring ang JA1MNK ang magiging pangatlong mega church Ultra Pro Max dito sa probinsya ng Batangas. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Sabihin mo sa 5 tao, parte ka doon. Parte ka doon. And this is what I'm declaring, we will have an exponential growth. Na sa sobrang dami ng taong nadagsa sa ating church, at sobrang dami ng taong gustong makakilala sa Panginoon, magsisikip na tayo. Kailangan na natin magpatayo ng mega, super duper mega, ultra pro max, endgame, fully paid, 1 terabyte, mega church. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sinong buhay pa? Sinong natanggap na yung mga bagay na yon? Araw-araw pinagpapala. Woo! Araw-araw busog. Araw-araw on fire. Pang-apat, 2 na lang po. Araw-araw binabago. Sabihin mo sa katabi mo, maghanap ka ng partner, sabihin mo, partner. Hawakan mo sa balikat sa kamay. Sabihin mo, partner, maghanda ka. Kasi this year, araw-araw, kang babaguhin ni Lord. Kung ginanon mo ang asawa mo, sabihin mo, mahal, maghanda ka. Kasi this year, araw-araw ako. Selfish love. Araw-araw tayong babaguhin na Lord. Sabi ng may asawa, ugali mo. Sorry pero may ipaparealize ang Lord sa bawat isa this year. May ipapalet go sa iyo si Lord. Sino dito masaya na sa ugali niya na samlang? Hindi ka walang masaya sa ugali niya samlang. Ibig sabihin mo, babaguhin ka ng Lord araw-araw. You are being changed from worse to glory. Magiging kawangis mo si Diyos. Si Lord pala. Ang ating deklarasyon ngayon, araw-araw tayo ay ano ngayon? Paputi ng paputi. Paganda ng paganda. Payaman ng payaman. Paani ng paani. Sino po dito gusto siya ipaputi ng paputi? Tingnan mo nga ang balat mo.
Sabihin mo sa balat mo, ikaw ay sa paputi ng paputi. Sino dito masaya na sa habits niya? Sino dito masaya na natanghaling gumising? Sino dito masaya na natamad? Sino dito masaya hindi nagliligpit ng pinaghigaan at pinagkainan? Di ba'y wala? Babaguhin tayo ng Lord araw-araw. Bukas, ililigpit mo na ang kama mo. Sa Martes, ang unan mo. Sa Martes, kasama na ang kumot. Sa Miyerkules, ililigpit mo na yung katabi mo sa kama. Iba pala yan. Sino po dito masaya na sa mindset niya? Na mindset niya hanggang dito na lang ako. Sino masaya na ganon? Sino dito masaya sa kaisipan na kawawa naman ako? Yung may victim mentality. Sino dito masaya na sa mindset na mahirap lang kaming nabuhay, mahirap na rin akong pinanganak, mahirap na kaming mamamatay? Sino masaya sa ganon? Wala. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo mahirap. Sino dito masaya sa mindset, nagsettle na sa mindset, hindi na yata kami makakapagpatayo ng sariling bahay? Hindi na ako makakabili ng bagong sasakyan? I am telling you, babaguhin ng Lord ang mindset mo araw-araw. Honestly, sino po ditong gustong baguhin siya ng Lord araw-araw? Taas po ang kamay. Sino dito na sa ayaw na mindset na ganito na lang ako? Sino dito yung ayaw na wala siyang sariling sasakyan? Sino dito yung gustong baguhin ng Lord araw-araw? Sabi nga sa Bible, if you are willing and obedient, you shall eat the fruit of the land. Isa lang ang sekreto, sumunod ka sa Panginoon. Sabi ng Lord, i-let go mo na yan, i-let go mo na yan. At pag nilet go mo na yan, may bibigay sa'yo ng Lord. Ay, ayaw mo pang i-let go eh. Pagpabago tayo sa Lord araw-araw. Sabi ng Lord, magsipag ka. Alisin mo na ang pagiging gastador. Alisin mo na ang pagiging tamad. Pagtanghali ng gising. Sino po dito laging tanghali na? Sabi ng Lord, sumunod ka lang and you will eat the fruit of the land. Ang sabi nga po din sa 2 Corinthians 4:16, this is our verse. That is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. Sabi nyo nga po, every day. Araw-araw, nire-renew, binabago ng Lord ang iyong puso, ang iyong espiritu, ang iyong pag-iisip. At alam nyo po guys, tingin muna ulit, tingin muna sa pinaka-pogi, biyaya po ng Lord. Humble lang tayo, Reverend, ng kapal. Kapag may binabago sa spiritual realm, sa iyong espiritu, lagi yan nagmamanifest sa physical. Kapag binabago hinahaya mo baguhin ng Diyos sa spiritual realm, ang mga hindi maganda, mapapansin mo na lang, nagbabago na rin ang aura mo, nagbabago na rin ang face card mo, nagbabago na rin ang pananaw mo, at may blessing na nadating. May mga pintong nabubuksan, may mga bintanas galing langit na nabubuksan, may mga pagpapalang hindi mo inaasahan ay nangyayari. Nagbabagong ugali at may mga pagpapalang hindi inaasahan. You know, lagi kong ina-example dito pag Sunday si Eric, sino pa nga, si Gloria. Iba naman ang i-example ko dito. Si John Ray? Ay, example ko na may si Uwa. Alam nyo kung kilala nyo si Uwa, yung taga-Kinalaglagan, napakasamlang ng ugali. Dati. Di pa tapos. Dati. Di ba? Nandudura. Alam nyo ba, nung maliit pa yan sa church, lagi yan nandudura dito. Nandudura. Tapos lagi sino po si Uwa yung poging nagki-keyboard nung ano? Nagki-keyboard sa pulang, yun daw po si Uwa. Yung anak ni Jennifer Maglaway at ni William Maglaway. Yung kamukha po ni William Maglaway. Pero alam nyo po, nakita ko po yung pagbabago sa buhay niya. Alam nyo po, napakatigas ng ulo pero napaka-obedient ngayon. Biyaya ng Lord. Dati pong sobrang takaw, ngayon matakaw na lang, nabawasan na po. Yan. Pero kita ko po yung pagbabago na talagang, alam niyo yung kahit, paano ba ipaliwanag? Basta, may pagbabago. Ay siya, lahat na yung mga musician punta na dito sa unahan. Yan.
Alam nyo po, ang pagbabago ay hindi ba yung halimbawa, uminom ka ng Biogesic, mawawala na sakit ng ulo mo, hindi ganon. Ang pagbabago sa iyo ay gradual, proseso. Sabihin nyo nga, proseso. At alam nyo po, hindi porket araw-araw pinagpapala, araw-araw busog, araw-araw on fire, araw-araw binabago, ay hindi nawawala ng bagyo. Ngayong oras pong ito, tumayo tayo lahat. Sino po tumanggap na ng mga declaration na yan? Sino yung mga tumanggap ng declaration na yon? At alam nyo po, pag may apoy, lagi may bagyo. Kapag may deklarasyon, may papadala ang kaaway na ahas sa buhay natin. This year, disclaimer, hindi ikaw mawawala ng pagsubok. Hindi maiwasang dumanas ka ng pagsubok. Hindi maiwasang magduda ka sa mga pangako ng Lord. Hindi maiwasang magtanong ka kung tunay ba yung dineclare sa church noong January 5. Hindi maiwasang malungkot ka. Pero isa sa magagandang pangako ng Lord this year, na idineklara na ng ating bishop nung ating JA1 26-year anniversary, which is our theme also ng JA1 Church Worldwide, ay yung unstoppable move of God. Kaya ang panghuling declaration natin is araw-araw unstoppable. Ibig sabihin po, I am declaring, walang makakapigil sa mga plano ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan mo naman si Lord. Na kahit may bagyo, kahit may pagsubok, God will make His plan work pa rin. Mangyayari at mangyayari. Sabihin nyo nga, mangyayari at mangyayari. It means this year, God will forcefully make His move towards you. Ano yung ibig sabihin nun? Kailangang matupad na. Kailangan matupad na ang plano ng Diyos sa buhay mo. Plano ng Diyos sa church na ito. Kaya mapepwersa ikaw na sumunod na lang. Mapepwersa ka na magtiwala lang. Mapepwersa tayo na manampalataya lang. Sino dito uli ang gusto ng Lord na pagpalain siya? Amen, di ba? At hindi mapipigilan yon. Pero, mapepwersa tayo na baguhin tayo ng Diyos araw-araw. Kasi baka hindi natin masapo yung pagpapalang yon kung hindi tayo binabago ng Diyos. Hindi mo alam, minamagnet ka na sa Bible, na dati tuwing umaga, lagi kang nakatingin sa social media, sa TikTok, sa Facebook. Pero God will forcefully pull you na tuwing umaga, nandito ang kapal ng presensya ko. Manalangin ka muna, kausapin mo ko, mag-devotion ka muna. Araw-araw busog ka. At dahil gusto ng Lord, dumami na ang member ng ating church, ng Anointed Family MNK, araw-araw on fire ka. Araw-araw nasa vision ka. And God will forcefully magsisiga ng apoy sa buhay mo. At hindi mo alam, hindi mo na makontain, hindi mo na alam. Dati ang pinag-uusapan ng mga barkada mo'y kalokohan, bigla na lang lalabas sa bibig mo. Isang usapan nyo, pre, tara kaya mag-church. Hindi mo alam, bigla na lang lumabas sa bibig mo. Dati kung saan sa kayo napunta, mamaya gusto mo na silang yakagin sa church. Hindi mo alam, may binabago na sa iyo. Nagiging on fire ka na gusto mo lagi sa presensya niya, na gusto mo lagi sa piling niya, na gusto mo laging dalhin ang kamag-anak mo, mahal mo sa buhay sa church. God will do that this year kasi nga unstoppable. Sabihin nyo nga, unstoppable. And I am declaring, kung may matagal ka na, gustong dalhin sa presensya ng Panginoon, hindi na mapipigilan this year. This year, sila na mismo ang babaguhin ng Panginoon. Sila na mismo ang makakarating dito para maranasan si Lord. Amen po ba? Gusto ng Lord, may mega church ulit dito sa probinsya ng Batangas.
tayo ang magiging pangatlong mega church dito sa probinsya ng Batangas. I am declaring, and I am declaring, most of us, He will push you to be a leader, to do signs, wonders, and miracles. Kasi sabi dun sa ating theme verse this year, 2 Corinthians 12:12, sabi dun, truly, the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance. Ibig sabihin, talagang nangyayari, may puwersa, may ginagawa ang Diyos in signs, wonders, and miracles. I will give an example. Halimbawa, si Roslyn, ikaw nasa una na eh. Roslyn uli. Roslyn, hindi ka. Halimbawa, may ayaw si Roslyn. Hindi sino. May ayaw si Roslyn. Ayaw niya munang baguhin. May baguhin sa kanya. Alam mong gagawin ng Lord sa kanya. Kunwari ako si Lord, ayaw mong baguhin ha. Hihilahin niya yung mga kusa niyang hihilahin sa buhay mo. Yung mga hindi dapat At mararanasan mo na lang, anong nawala sa akin? Tapos bigla na lang forcefully, ibibigay sa iyo ng Lord ito. Ibibigay sa iyo ng Lord yung tamang tao na para sa iyo. Hindi mo alam, dadating din yun this year. Kasi unstoppable ang Diyos natin ngayon. Amen, palapakan natin ang Lord. Another example, si Pastora Christine, hindi ka. Ikaw. Kailangan ko ng mukhang kontrabida. Sino nga mukhang kontrabida dito? Wala akong kay ikaw na lang uli. Ikaw ang malapit eh. Dali yan. Yan. Kunwari, may pangarap si Pastora Christine. Gusto ni Pastora Christine makarating dito. Makarating sa taas. Kunwari, itong brown yung pangarap niya. Kaso may nakontra. Kunwari, hinihila ka. Kunwari, hilahin mo lang. Hinihila, yan. Huwag kang umakyat. Yan. Sinong feeling niyang ganon? May gusto siyang marating sa buhay, pero lagi may nahila. Sino yung ganon? Yung gusto niyang makarating doon, gusto niyang magawa yon, pero feeling niya may kontrabida sa buhay niya. Alam niyo ang mangyayari this year? O kunwari, hilahin mo. Kunwari ako si Lord, ang gagawin ni Lord, unstoppable, walang makakipigil sa plano. Sisira niya, bang! Alisin niya para makarating tayo sa mga pangarap natin this year. Amen! Palapakan natin si Lord, umupo ba? At isa pa. This is isa pa. Pastor Aldrin, ikaw na rin. Kailangan ko pa Tutoy, ikaw na, Tutoy. Tutoy, yan. Saka isa pa, JM, ikaw muna. Yan. Kunwari mga ito, gusto mong i-win, dalhin sa church. Kaso matitigas ang ulo. Kunwari kayo ay kunwari kayo nagdadrugs. Kunwari lang. Yan. Kaya kunwari lang. Ngayon, kunwari ini-invite mo, oy, sama tayo sa church. Tanggihan nyo dalawa, tanggihan nyo. Ayaw. Uy, ang laptop ko, baka magpatak. Yan, okay, cut. Ayaw, sumama. Ang gagawin ng Lord, unstoppable. Sabihin nyo nga, unstoppable. Araw-araw unstoppable. Ang gagawin ng Lord, kunwari isinesheran mo, tas kayo natanggi, gano'n. Tanggi lang kayo. Ang gagawin ng Lord, hihipuin niya kusa ang puso ng bawat isa. Bang! Bang! At may marirealize sila para kada invite mo, may isasama mo lagi sa church. Amen! Palapakan naman natin si Lord. Kaya kung kayo, may mga ini-invite kayo, mga mahal nyo sa buhay, may matagal na kayong pinagpe-pray na inyong mahal sa buhay, hinihipo na ngayon ang Diyos. Ulitin ko, hinihipo na ngayon ni Lord ang puso ng mga yon para madala mo sila sa kanyang paanan. Amen. Palapakan mo naman si Lord. Mag-declare na tayo. Meron pa ba yan? Yung 5. Yung next. Yan. Ito po yung ating 5 declaration. Basahin po natin. 1, 2, 3, go.
Araw-araw pinagpapala, araw-araw busog, araw-araw on fire sa vision, araw-araw binabago, araw-araw unstoppable. Kung kayo'y kinoconvict ng Lord, na magtanim mo, kayo'y kinoconvict ng Lord, na kung ano man, tanggapin nyo lang ito. Araw-araw pinagpapala. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Tumaas ka lang ang kamay. Pag sinabi ng Lord, mangyayari at mangyayari, maa-amaze ka na lang. Maaring hindi ka pa naniniwala ngayon. Basta tumaas lang ang kamay mo. Araw-araw pinagpapala. Meron dito, gustong magtayo ng negosyo dito sa Pilipinas o sa inyong barangay, pero hindi mo alam kung paano. Ngayon, sinasabi ng Lord, araw-araw kitang pagpapalain na hindi mo alam, ma-amaze ka na lang kasi naitayo mo na yung negosyong yon. Bigla na lang may mga tatawag, ibibigay ang Lord na tamang tao para sa iyo, para tumulong sa iyo, para maitayo yung pangarap mong negosyong yon. Kanino yon? Kanino yon? Huwag ibababa ang kamay. I am declaring ang pagpapala ng Diyos araw-araw sa mga nananampalataya na matuwid na kanyang anak. Tanggapin niyo po ito. Receive it now in Jesus' name. Amen. Palapakan natin si Lord. Amen. Araw-araw pinagpapala. Ako po ay galit na galit sa espiritu ng kalungkutan. Ako po ay galit na galit sa espiritu ng ayoko na, yung gusto ng sumuko, sa espiritu ng anxiety, sa espiritu na lagi na lang nagdududa, lagi na lang malungkot, lagi na lang may iniisip, lagi na lang malayo. I am declaring, araw-araw busog ang puso mo. If you are that person, mataas ang kamay, dalawang kamay, na ayaw ko na hindi busog ang puso ko. Ayaw ko nang hindi busog ang isipan ko. Lagi na lang akong insecure. Lagi na lamang akong natingin sa iba. Lagi na lang akong hindi nakafocus sa mga hindi ko makontrol. Lagi na lang akong nakatayo sa sinasabi ng ibang tao. I am cutting all those curses. And I am declaring, lapit sa unahan yung gusto yon. Dito lang. Lapit sa unahan. Yun lang gustong araw-araw busog ang puso at isipan niya. Na ayaw na niya siya'y naiyak sa gabi. Ayaw na niyang hindi natutupad yung mga pangako. Come on. I am declaring, araw-araw, busog ang puso. Hawakan yung mga puso nyo. Yung gustong busog ang puso niya. Sabihin nyo, Lord, busugin mo ang puso ko. Busugin mo ang isipan ko. Busugin mo ang pagkatao ko. At kailanman, hindi na ako magugutom. Kasi punong-puno ako sa iyo. Bigyan niyo po ako ng pagkain sa araw-araw. At sa iyo lang ako aasa. In Jesus' name. Amen. Amen. Palapakan natin si Lord. Pwedeng bumalik, pwedeng manatili. Sino dito gusto this year, siya'y gamit na gamit ng Panginoon? Na sobra siyang on fire. Sobra siyang nag-on fire. Taas ang dalawang kamay. Yung gamit na gamit ng Panginoon na hindi mo, alam nyo po, masaya na ikaw ay nakabili ng mamahaling gamit, ng bagong sasakyan. Masaya na ikaw ay nagkaroon ng bagong cellphone, nakapunta sa ibang bansa. Naranasan ko po yun this December. Pero mas masaya yung may bago kang taong nadala sa Panginoon at kita mo na naiyak siya sa unahan kasi naranasan niya yung pag-ibig at pagbabago ng Panginoon. Hindi kailan mapapalitan yun. Mas masaya yun. Mas masaya yung matagal mo nang pinapanalangin na tao
na mabago ang buhay at nakita mong naiyak sa Panginoon, iba ang kaligayahan nun. If you are that person na gusto mong magamit ka upang maraming tao ang madala sa Panginoon, ako ngayon ay nagsisindi ng apoy. Like nung Pentecost sa upper room, nagliyab ang dila at nagliyab ang taas ng ulo. I am declaring fire right now. Fire! Fire! Na kahit may bagyo, fire! Na kahit may pagsubok, fire! Na kahit may sitwasyon, fire! You will be so on fire na hindi mo alam na dala mo na ang buong section mo dito sa Lord. Hindi mo alam na dala mo ang kumpanya mo, ang boss mo dito sa Lord. Na hindi mo alam na kapag buo ka ng bagong life group, na kapag tayo ng bagong gawain sa barangay nyo, fire, and that is fire, na sobrang on fire, at hindi mo alam na at pumasok ka sa ating bagong mega church. Dala-dala mo isang jeep, dala-dala mo mga kamag-anak mo. Kita mo, nagpupuri din sila sa Panginoon sa ating bagong church. Kita mo, nagbabago ang buhay nila. Kita mo, pagkatapos ng church, inilibre mo silang kumain sa mga inasalo sa McDo. Hindi mo alam ganun ang nangyayari. At dahil yun sa fire, dahil yun sa fire na meron ka. And I am declaring in the mighty name of Jesus, araw-araw nag-aapoy. Araw-araw nag-aapoy. You will be araw-araw on fire sa vision. If you are that person, declare that. Sabihin mo, nag-aapoy ako sa Panginoon. Nag-aapoy ako sa Panginoon. Nag-aapoy ako sa Panginoon. At walang makakapigil to. Amen in Jesus' name. Pumalakpak sa Lord yung excited mag-apoy this year. Let's sing. Jesus, you're a faithful God. Every triumph. Unstoppable si Lord. Almighty God. We sing hallelujah. Hallelujah. Huwag na mag-lyrics. Hallelujah to our God. Singing hallelujah. Hallelujah to our King. Okay. Pang-apat tayong declaration. Sino pa may gusto matanggap? Ulitin ko, sino pa may gusto matanggap? Sino dito ang gustong magpabago sa Panginoon? Sabi, if you are willing and obedient, you shall eat the fruit of the land. Kung gusto mo talagang magpabago sa Panginoon, wholeheartedly, na marami pang aalisin, marami pang tatapyas, na willing ka talaga, na ibaba ang pride, i-confess lahat sa Panginoon this year, para matanggap mo yung fullness ng Panginoon. If you are that person, hawakan mo yung puso at tumungo ka at pumikit ka. Sabihin mo, Lord, baguhin mo ako araw-araw. Kung ano pang hindi maganda sa akin, sa aking asal, sa aking pananaw, sa aking habits, sa aking ugali, magpapabago ako. Change me, Lord. And use me, Lord. In Jesus' name. Amen. Palapakan natin si Lord. And this is our last araw-araw unstoppable. Naniniwala ba kayo na wala na makakapigil sa magagandang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa? Na wala na makakapigil sa magagandang plano ng Diyos sa pamilya mo, sa buhay mo? Unstoppable. Holy Spirit pa, no? Unstoppable. Manap ka ng isang tao. And in 10 seconds, magdeklara ka ng mga unstoppable blessing sa buhay niya. Sige,
Sabihin mo, walang makakapigil sa Diyos. Walang makakapigil sa plano ng Diyos sa buhay mo. 10 seconds. Come on. And I am declaring to everyone, kaya maghanap ka ng 5 tao ngayon, sabihin mo, yayaman ka this year, walang makakapigil doon. Sabihin mo rin sa 5 tao, babait ka this year, walang makakapigil doon. Sabihin mo sa 5 tao, magkakanegosyo ka this year, walang makakapigil doon. Sabihin mo. Sabihin mo sa 5 tao, sasaya ka na this year at walang makakapigil doon. Jesus, we worship Ano ba? Sasaya ka na this year. Sabihin mo sa 10 tao, I will be so happy for you this year. Every nation shouts your name. The universe gives glory. Everything that has breath. Sabihin mo sa praise 10 the tao. Lord. Unstoppable. Ideklara mo sa 10 tao, babait ka na this year. Babait ka na this year. Every season. At wala makakapigil nun. Sabihin mo this year. Okay. Deklara natin. Sabihin mo sa 10 tao, makakapag-travel ka this year. Tapos sabihin mo sa 10 tao, hindi ko alam kung Baguio, Boracay ba yan? Singing hallelujah. O sa Davao, sabihin mo sa 10 tao, makakapag-travel ka this year. Hoy, magdeklara, naman. He is the great I am. Akto tayo. Kunwari, nagse-selfie tayo. Tayo ay nasa Bora. Come on, mag-selfie kayo. Kunwari, nasa Bora kayo, mag-selfie. Makakapag-travel ka this year. Come on. Singing glory to the Lord. Unstoppable. Jesus, we worship and adore. Lyrics. Lifting hands with the highest praise. Every nation shouts your name. The universe gives glory. Everything that has breath, praise the Lord. 1, 2. Unstoppable. Okay, deklara mo, 2 tao lang. Deklara mo, sabihin mo sa 2 taong, this year, araw-araw, paangat ang negosyo mo. Araw-araw, paangat ang negosyo mo. Kung wala pang negosyo yan, ibig sabihin, magkakanegosyo yan. Come on. Araw-araw, aangat ang negosyo mo. Amen. Yan. Sabihin mo rin sa 10 tao, araw-araw. We're singing glory Ano nga to the araw-araw, Lord. may bagong kaluluwa kang madadala sa Lord. Come on, 10 tao, may bagong tao ka madadala sa Lord. I declare this in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord. Come on. Shouts your name. As we sing, the universe gives glory. Everything that has breath, praise the Lord. Unstoppable. Let's sing again. Unstoppable. Unstoppable. We're singing glory to the Lord. Unstoppable. Jesus, we worship and adore. Lifting hands with the highest praise. Every nation shouts your name. The universe gives glory. Everything that has breath, praise the Lord. Unstoppable. Palakpakan natin si Lord in Jesus' name. Amen. To God be the glory.